dito sa ating pag-uusapan na patungkol kay Salvador Panelo at kay Ping Lacson, mga kababayan, na kung saan ang kanilang bangayan ay nauwi sa masasakit na salita at durog na durog ang butike, mga kababayan. Ayan, may kilab shoutout Ponsoleta and kay Ma'am Jocelyn Rosal. Ayan, may kilab shoutout and kay Dorizo Samis Sanchez. Ayan, may kilab shoutout po. Doris Usami Sanchez and kay Ma'am Cynthia Capite and Ma'am Ana Estrabon. Hello po. And kay January 7, kumusta ka na? Nako. And kay Miss JC and kay Milagros Kunanan and kay Ma'am Elsa Lagin. Ito po. So ngayon, mga kababayan, ipaparinig ko po sa inyo ang sagutan ni Ping Lacson at ni Salvador Panelo, kasi sinabihan ba naman kasi, mga kababayan, ni Sal Panelo itong si Ping Lacson, si Risa Hontiveros, si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan na mga pusakal na senador daw. So ito lang daw 4 na senador na to ang pipirma sa conviction ni Sara and the rest daw hindi. So sabi ni Ping Lacson, bakit ba siya nangunguna? Ano bang problema niya sa buhay? Ito po, mga kababayan, pakinggan po natin na as he's confident only 4 members of Senate will vote for the ito, Vice President's conviction. Ito. May ads lang ha, mga kababayan. We had Attorney Sal Panelo on the show, and he says he's confident only 4 members of Senate will vote for the Vice President's conviction, and I will quote you exactly what he said. Sabi niya, 4 na pusakal. yes, sa trial, maniwala kayo, 4 lang ang boboto ng conviction, kasi yung mga pusakal na kontra kay VP Sara, si Hontiveros, si Pangilinan, si Lacson, si Soto, yung 4 na yun, definitely conviction yun. Can I have your response, please? Alam mo, much as I don't want to comment on a nonsensical comment or statement, pero dapat sagutin din bakit marunong pa siya sa amin? Ayan. Ako, walang pwede magsalita on my behalf. I can speak for myself, except the evidence. Sinabi ko na yan we'll always be guided by the evidence. Wala pa tayo doon. Bakit pinangungunahan niya at tatawagin pa niya kaming pusakal? Ayan. Anong yung intention nun? Lalagay niya kami on list. Ba't mas marunong pa siya sa akin? Ayan. Bakit mas marunong pa siya kay Risa? Ayun. Bakit mas marunong pa siya kay Kiko? Bakit mas marunong pa siya kay SP? Bakit manguhula pa siya? Kung sabihin ko siya yung pusakal na manguhula. Ayan. Sunog. The idea that... Maximum daw 6, sabi niya, maximum 6 senators. Pero usually... Baka daw umabot naman ng 6. Bakit nababasa niya ba ang isipan ng bawat senador? Kami, pusa-pusa na rin kami at least some of us, Ang titingnan natin yung pasong ng ebidensya. Kung ebidensya, kasi kami, nasa microscope kami niyan ng publiko kasi definitely open sa publiko yung trial at in the case of the former CJ Corona. Nasa microscope kami, kaya babantayan kami dyan whether or not may kami tumakbo pa o wala na. Diba? Tama naman ang sabi ni ni Lacson, mga kababayan. Hindi kasi po pwede na kung halimbawa i-trial na si Sara ngayon sa Senado. Ang sabi kasi ni Panelo, pinangunahan na niya, kinontra na niya agad itong mga pinklawan senador. So ang sabi niya, 4 or 6 ang pipirma dyan na makonvict si Sara. So sabi nga ni Ping Lacson, bakit niya kami pinapangunahan? Naka-microscope ang taong bayan yan sa hearing na yan at sa trial na yan kasi naka-live yan So hindi naman siguro po pwede na kung ano ang nakitang ebidensya, kung ano ang napagbutuhan ng bawat senador, kung ano ang ebidensyang lumalabas, hindi naman nila pwedeng doktorin. Hindi naman po pwedeng sabihin ni Lacson, walang katotohanan yan, hindi totoo yan. Naka-live yan Diba? Kaya nga si Marcoleta dyan nasira yung pangalan niya dahil sasabi niyang bakit na lang hindi i-give up itong Kalayaan Group of Island para hindi na magkagulo sa China. Tapos ang gusto ni Marcoleta, ipabura ang kanyang sinasabi. Hindi na pwedeng burahin yun. Kahit burahin mo yun, nakakapanood ang taong bayan. So, kung ano ang resulta dyan sa trial na yan, either si Sara ay ma-acquit or ma-convict,
alam ng taong bayan, maski DDS ka, kakamping ka, loyalista ka, wala kang magawa kung ano ang resulta sa trial na yan kasi nga nanunood ang tao niyan, nanunood ang sambayan ng Pilipino. So, hindi po pwedeng sabihin ni ni Salvador Panelo na mga pusakal na senador, 4 or 6 na pipirma para makonvict si Sara. Ito sa totoo lang, minsan napaisip ako mga kababayan, no? Napaisip ako na minsan hindi si Sara ang sisira sa sarili niya eh. 'Di ba? Tama, 'di ba January 78? Minsan sa tingin sa napansin ko, minsan si Sara hindi si Sara ang sumisira sa sarili niya. Minsan yung mga sumuporta sa kanya. Bakit? Sa ganitong sitwasyon, si Sara kasi kailangan niyan, kumbaga parang eleksyon yan eh. Yung trial ni Sara, parang eleksyon yan. Bakit? Yung senador dyan na 23, kasi hindi kasali si Angara dyan, kasi DepEd Secretary si Angara eh. So, yung 23 ka senador dyan, mga kababayan, or 22 kasi buntis si Camille, nakalibyata, di ko sure ha. So, yung 23 ka senador dyan, o 22, kailangan ligawan ni Sara isa-isa yan. Bakit? Para makaipon siya ng pirma. 'Di ba? Para makaipon siya ng pirma na hindi siya makonvict. Kasi alam niyo kung bakit? Kung mas marami ang pumirma na makonvict siya, kawawa siya matanggal sa pagiging vice president, at pangalawa, hindi na siya makatakbo bilang presidente sa 2028 kasi hindi na siya pwedeng humawak sa anumang posisyon sa gobyerno once ma-impeach. Yan po ang katotohanan. Pero sa ngayon pa nga, hindi pa nag-umpisa na imbis na si Sara ay tulungan ng kanyang mga taga-suporta na kumbinsihin itong mga senador, sana maawa naman yung mga senador, no? Tignan naman nila yung ganito-ganyan ng sitwasyon kung anong nagawa ni Sara, 'di ba? Anong nagawa ni Digong noon, nung panahon ni Digong, no? Habang nanunungkulan si Digong at kasama itong mga senador, 'di ba? Yung kumbaga parang konsensyahin nila. Hindi eh. Ang ginawa ni Panelo ngayon, kinontra na niya agad. So, ang mangyayari dyan, pag initan si Sara dyan, sa Senado, nitong mga senador na binatikos, kasi hindi naman po pwedeng sabihin ni Panelo na hindi siya DDS. Aba, napakatanga na ng tao nun kung maniwalang hindi siya DDS. Ito pa naman ang sakit, mga kababayan. 'Di ba? Ito pa naman ang sakit sa mga DDS na kapag sila ay nagipit, sila ay naipit, or di kaya nakagawa sila ng hindi maganda, tapos nasisi sila, ang sabihin agad, hindi kami DDS, hindi kami bilong dyan. Supporter lang kami, pero hindi kami DDS. Ganyan agad, ipatay, hugas kamay agad mga kababayan. Kaya dito sa ginawa ni Sal Panelo, do you think, mga kababayan, itong mga senador na instead na kakampi kay Sara, kakampi pa? Hindi. Bakit? Ikaw ba naman tawagin kang pusakal na senador? Talagang magagalit kay, biruin mo ilang taon kang nagserbisyo dyan, ilang termino kang hindi natatalo at lagi kang nananalo, tapos tatawagin ka lang pusakal na senador. Hindi pa nag-umpisa ang trial. Hindi pa naipasa ng Congress or ng Kamara itong impeachment ni Sara sa Senado, pinangunahan na. So, do you think, anong sasabihin nito ni Risa Hontiveros? Alam naman po natin, mga kababayan, na si Risa ay talagang anti-Sara yan. Si Bam, si Kiko, si Panelo, si Soto, mga anti-Sara talaga yan sila, mga kababayan. Kasi nga, tulad yan, wala pang hearing, binira na ni Pulong itong si Soto. Kasi dahil dun sa yung joint oil exploration ng China at ng Philippines, di ba? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, ang mangyari dyan, pag-iinitan tuloy lalo, si Sara niyan, di ba? Tapos, mga kababayan, hindi naman po pwedeng sabihin ni Panelo na yung 4 o yung 6 na yan, talagang pipirmahan nila si Sara na ma-convict talaga, ma-impeach. Mga kababayan, hindi natin pwedeng lasunin ang isipan ng tao. Hindi natin pwedeng ibahin, 'di ba? Hindi natin pwedeng ibahin ang resulta ng impeachment trial. Kasi bakit? Buong sambayan ng Pilipino nakapanood diyan. 'Di ba? Hala, may pangil na tumutubo sa magkabilang bagang muday. Ano daw? Iyan, grabe ka. Ano daw? Sabi ni Bernard. Alam mo, sa totoo lang, Bernard, kung ano yung comment mo, baka nagkamali ka ng comment. Baka sa Facebook ka nanood, hindi sa YouTube. Continue. Magmamasdan kami, obserbahan kami, at kung malabo naman ang ebidensya, pagkukontik pa rin kami,
ano makikita namin doon? Yun ang iwanan naming legacy, dalawa ni Senate President Soto, na kami walang kakwenta-kwentang ebidensya, nag-convict kami. Diba? On the other hand, ang tibay na ebidensya, tapos pag-a-acquit kami. Saan naman kami lalagay niyan? Yan ba yung O, di ba? Tama naman sabi ni Ping Lacson. Kasi nakita mo naman halimbawa, hindi totoo ang ebidensya tapos sabihin mo i-convict mo si Sarah. Ano 'yun? So anong tingin ng sambayan ng Pilipino ngayon na ang tibay-tibay ng ebidensya tapos sabihin mo i-acquit si Sarah? Baka sa sunod eleksyon di ka na manalo. Hindi ka na iboboto ng mga taong galit kay Sarah. 'Di ba? Alam niyo ganito kasi 'yan. Alam niyo ba ang sitwasyon ng mga senador niyan, pati yung mga kongresista ngayon na nag-ano diyan sa impeachment ni Sarah? Na ano sila, tawag dito, kinakabahan sila kasi kung sakali na magkamali sila tapos bigla nilang i-convict, 'di ba? Bigla nilang i-convict si Sarah na hindi naman matibay yung ebidensya, pwedeng hindi sila iboto sa sunod eleksyon ng mga supporter ni Sarah. Or, halimbawa naman, kahit ang tibay na ng ebidensya, pero pinaligtas pa rin nila si Sarah, di ba? So, baka yung mga galit kay Sarah na supporter dito sa kabila, hindi na rin sila iboboto sa sunod. Mahahati kasi sila, di ba? Mga kababayan, mahahati no ang boto nila diyan. Kaya nakakatakot sa sitwasyon nitong mga senador ngayon na may possibility baka sa 2028 hindi na sila iboboto ng mga supporter ni Sarah kung sakali na magkamali sila. Di ba? Tapos pinangunahan agad ni Panelo, Diyos mio Marimar, di ba? Mamirian Suzuki, Colby Dilima, hello po, kay Mama Jorda, hello po. Di ba? Oo, kita mo yan. pamana namin sa mga anak namin, sa mga apo namin? May mga huwiso naman kami, huwag niya kami pangunahan. Kasi yun ang talagang complete nonsense. Yung sasabihin mong apat yung sigurado magko-convict. Oh, hindi lang sa po sa ungas siya, ungas. O, di ba? Ungas. Pero para sa ating tingkapakinig, ang ibig sabihin ka ng... Ayun, nasabihan ka tuloy ng ungas. Yeah? Biruin nyo kasi, Diyos ko, ba't kasi, alam nyo itong mga DDS, ang a-advance mag-isip. Di ba? Ang advance nila mag-isip, sa sobrang advance nila mag-isip, palpak. Di ba? Di ba, Ma'am Miriam Suzuki, Ma'am Jocelyn Flores? Oh. Sakal. Thank you. Galing yan sa sa salitang kusa, sakali. Oh. Sakal. Ito nang galing yan. Ito naman tinanong. Usually, ang ibig sabihin yan, adik. Diba? Yun ang ibig sabihin yan. Pero, Diba? ako pwede isipin kay Senator Ping Lacson, pero hindi ko siya mag-isip na adik. Yeah. But the idea that confident sila that she will win if the impeachment case goes to a Senate trial, and that it's gonna be a numbers game, that's what Attorney Sal Panalo said. Yeah. What do you think of that? Does it have any basis at all? Given that, let's be honest, medyo divided nga naman talaga ang Senado. Divide talaga. Wala basis at all. Ano? Kasi alam mo, ang pinaka-saving grace ni Sal Panelo, yung anak niya, ang layo, yung anak niya, ang layo ng bagsak ng prutas doon sa puno. Iba yung ibang aura ng anak. Ano? Ako, humahanga ako doon sa anak eh. Pero saan kumuha ng ganong ugali yung anak? Yung tatay niya, ang layo eh. Di ba? Oh, nasabihan ka tuloy ngayon na masakit na salita, Butiki. Oh, ang layo daw ng hulog ng anak sa ama. Humahanga daw si Lacson sa anak mo, pero ikaw, ang layo. Baka naman anak sa labas. Nagtatanong lang ha. Baka anak sa labas. I don't know. Tawa ng tawa, baka mamaya matrubo ka na naman. 18 to 20 daw yung 18 to 20 yung expected Alam mo, niya. sa kaganyan niya, baka malaglag siya at hindi kita eh. O, di ba? Nanay Minda, hello po. Sir Henry, hello po. Ma'am Kanji Official, kay Ma'am Chaicher ng Zerisa for silo po. Diba? Ano daw sabi ni Ping Lacson sa kakaganyan ni Panelo? 18 to 20 daw yung 18 to 20 yung expected Alam mo, niya. sa kaganyan niya, baka malaglag siya at hindi kita eh. O, di ba? O, narinig nyo? Sabi ni Ping Lacson, sa kakaganyan daw ni Panelo, baka malaglag siya. Hindi nadikit. No? So, di ba nakita nyo naman kapag ang butike gumagapang sa pader? Kapag... o, di ba? Ha?
Oh, magkakaganyan niya, baka malaglag siya, hindi siya walang makakapitan, di ba? Hindi makadikit, baka malaglag siya, di ba? Oh, akala ko ba ako lang tumawag na butikin yan, pati akala nyo si Ping Lacson hindi marunong bumawi. Akala nyo si Ping Lacson baka daw ulitin nyo ha. Sa kakaganyan niya, baka malaglag. Walang makapitan. Ano, butike. Ulitin ko ha. Katay niya, ang layo eh. Pwede mo Tawa ng tawa, baka mamaya matrouble ka na naman. 18 to 20 daw yung 18 to 20 yung expected Alam mo, na. sa kaganyan niya, baka malaglag siya, hindi kita eh. Dati rin, Alam mo ba yung mga nakalaglag sa isame? Ano yun? Yes, sir. Alam Ano yan, ko ano yan? yun. Hindi ko alam. But, so Sabi ko kay Ronald, kung ano yung minsan nalalagdag sa kitame, galing sa kitame. yung toko. Toko, nalagay sa isang Butiki. I do not know. Richard. Yung mga totoo. Richard, But Gecko. anyways, Pinangalanan pa. Pinangalanan pa ng mga reporter. Sabi ni Ping Lacson, alam niyo yung mga nalalaglagan sa kisame. Sabi naman ng isa, tuko, lizard, butike. Butiking pasaway. Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko, natatawa ko dito kay Ping Lacson. Nalalagdag sa isame, ano yun? Yes, sir. Alam ko yun. hindi ko alam. But, so Sabi ko kay Ronald, kung ano yung minsan nalalagdag sa kitame, galing sa kitame. yung toko. Toko, nalagay sa isang Butiki. I don't know what to ko eh. Richard. Yung mga totoo. Richard, Gecko. But anyways, Yung sa Tuko, lizard, Gecko. no? Yung sa lizard. Hindi ko sinasabi na kamukha ni Lizard. Panelo yung lizard. Sabi ni Ronald Llamas, hindi ko sinasabing kamukha ni Panelo yung butike. Tragis talaga to si Lacson talaga. Sabi naman ni Ronald Llamas, hindi ko sinasabing kamukha ni Panelo yung gecko yung buti lizard. O, diba? O, ayan na, tuloy, Panelo. Naku, bukas atakihin na naman to ng kabag si Panelo, magbo-bloated na naman to. Ikaw ba naman sabihang ungas tapos sabihang kang butiki? O, di ba? Ayan, birada ka kasi ng birada, Panelo. Hindi mo kasi alam yung pinagsasabi mo. Di ba? O, ayan na, mga kababayan, nagresulta na. Nangunguna kasi, kaya siguro mga kababayan, si Panelo at si Harry Roque hindi rin magkasundo. Kasi bakit? Biruin mo ba naman yung busog na butike at busog na toko, di ba? Yung busog na toko at gutom na butike, kapag ka nagdikit yan, magagalit ang gutom na butike. Bakit? Nauubos ng busog na toko kaya hindi talaga sila pwede magsama. Kasi yung toko, ganun, yung butike, gagawin na, ganon yung tunog ng butike. Kaya yung toko na busog at butiking gutom, pag nagsama yan, hindi talaga magkasundo. Mag-aagawan ng mag-aagawan yan ng mga gamu-gamu Kaya, ayan na. Kaya, ngayon, gets ko na kung bakit hindi magkasundo si Harry Roque at si Panelo.